Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayan ng pagbasa para naman sa araw ng Biyernes, March 29, 2024. At hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 18, mga talata 1 hanggang 19, tatalo ng 42. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote, kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong yan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at mga kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hinilang nila kay Pilato na ipabili nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya, upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan, "Walang mababali isa man sa kanyang mga buto." At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, "Pagbasdan nila ang kanilang inulos." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay 20:24. "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong yan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Ito yung hinulaan ni Jesus na ang Pedro ay ipagkakaila siya ng 3 beses at pagkatapos ay titalaok ang manok. Ito na yung unang pagkakaila at pagtanggi ni Pedro na hindi niya kilala ang ating Panginoong Jesus. Sa isang banda, kung titingnan ang saklap naman ng nangyari, classic na panlalaglag ang nangyari, di ba? Talaga naman panlalaglag yung ikaila mo ang Panginoon sa takot na siya'y hulihin, i-torture, pahirapan, ikulong, maaring patayin din. Sa ganong kanyang pag-iisip, kaya mas madali sa kanyang itanggi ang ating Panginoon. Classic na panlalaglag ang nangyari. Panlalaglag na isang uri ng pagtataksil. Natakot si Pedro sa katulong na nakaulinig sa kanyang puntong Galilea. Nasaan na ang kanyang tapang at yabang nang sabihin niya sa Panginoong hindi siya iiwan kahit naiwan man siya ng lahat? Nawala yung tapang, napalitan ng takot, pag-aalala at pangamba. Kaya nga siguro yung kanyang pagsagot para hindi mahalata yung kanyang punto, iniba niya siguro Pero halata naman sa kanyang mga panalita, marahil ang kanyang puntong Galilean, di ba? Sa kabilang banda, hindi nga ba tayo ring nagiging tulad ni Pedro? Totoo yun. Minsan, nagiging tulad din tayo ng Pedro. Hindi natin masisisi si Pedro sa kanyang kalagayan kung bakit niya naikaila, naitanggi ang ating Panginoon. Kapag tayo natatakot na aminin tayo'y mga Kristiyano, o kapag may nag-anyaya, halimbawa, na gumawa ng mali, o kapag tayo'y nakantyawan dahil sa ating ginagawang kabutihan. Kung madali tayong madala sa pangungutya ng iba, tila ang ating pag-ibig kay Jesus ay hindi ganoon katindi, sapagkat hindi natin ito na ipaglalaban. Kaya nga kapag tayo naaapektuhan ng pangungutya at tayo tumitigil sa pagiging Kristiyano, nasasapawan ng takot ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon, ang palagi kong sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.
Thank you for your smile.